Tumayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa buong panahon ng Adbyento, pinagnilayan ng simbahan ang pangako ng Diyos na madalas banggitin ng mga propeta na magdadala siya ng manunubo sa sambayanan ng Israel at siya ang magiging Emmanuel. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Sa kaganapan ng panahon, ang mga pangakong ito ay natupad. Tigib ng kagalakan, makinig tayo sa pagpapahayag ng kapanganakan ng ating manunubos. Ngayong ika-25 araw ng Disyembre, makaraang ng di mabilang na panahon, mula ng lalangin ng Diyos ang langit at lupa, at likhain ng tao na kanyang wangis. Ilang libong taon na matapos ang malaking baha, kung kailan lumikha ng isang baghari ang Diyos, ilang tanda ng lipan, 21 taon sa panahon ni Abraham at Sarah, 13 taon matapos sakayin ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto, 11 taon sa panahon ni Ruth at mga hukom, 1,000 taon mula ng paghirang kay David bilang hari. Sa 65 taong linggo, ayon sa propesiya ni Daniel, sa ika-194 na Olimpiyado, 752 taon ng pagkatatag ng lungsod ng Roma, sa ika-42 taon ng paghahari ni Octaviano Augusto, ang buong mundo'y pinaghaharian ng kapayapaan. Si Jesucristo walang hanggang Diyos at anak ng walang hanggang Ama,
Nagnais pabanalin ang mundo sa mahabaginyang pagkarito. Lalang ng Espiritu Santo at siyam na buwang dinala sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea. Ngayon ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. Ngayon ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinagsigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalubig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigma ng dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak na para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang pinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatiliin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailan. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pagliligtas ay banggitin. Kahit saay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayong nanilikha, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratan. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Dapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Pagis nila ngayon, manunubos sa Diyos. Pagis nila ngayon, manunubos sa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na sa ating Kristo poon siya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat na nasa sakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpatalang ito'y ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon, may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila, ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magalak sapagkat isinilang sa atin ang ating tagapagligtas, ang katuparan ng pangako ng Ama para sa ating kaligtasan. Ngayon, ang kaarawan ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papuri, parangal at pasasalamat. At sabihin nyo nga ho sa katabi nyo, maligayang Pasko. Sa kabila, sabihin mo, namamasko po. Ayan.
Mukha bang bibigyan kayo ng katabi ninyo? Pag hindi, pumunta kayo kay Father Robert, magpamasko. No? Pero bago natin makalimutan, baka batiin natin ang bawat isa, pero makaligtaan natin ang tunay na bida sa gabing ito, sa okasyong ito, dahil kaarawan niya. Kaya pwede kayang iparinig natin sa kanya ng malakas, Happy Birthday, Jesus! At bigyan natin lalo siya ng mas malakas na palakpak. Kapag sinabi ko po sa inyo na Pasko, anong salita kaya ang sasagi sa inyong isip? Ngayong gabi, hayaan natin na 3 salita ang mapagnilaya natin na bunga ng Pasko, na dahilan kung bakit ipinanganak at nagkatawang tao si Jesus Nazareno. Tayo lang po ang may pananampalataya na naniniwala ang Diyos natin ay nagkatawang tao. Bakit ginawa yun ng Diyos natin? Bakit bagamat siya'y makapangyarihan, maluwalhati, bakit niya ginustong maging tao? Kamakailan napansin ko, nagba-viral yung ating pusa ng Nazareno. Ewan ko mamaya kung dadaan uli siya rito. Pero siguro nga gusto namin siyang kausapin upang sawayin at sabihang, huwag ka namang magbida, lalo na pag misa. Huwag ka namang magulo, lalo na kapag nagdadasal ang mga tao. Pero alam natin yan, kahit anong gawin namin, hindi kami maiintindihan ng pusa. Mangyayari lamang yon kung maging pusa tayo. Sino bang gustong mag-volunteer maging pusa para kayo na ako mausap dun sa pusa ng Nazareno? Kasi mukhang nga makakaintindi lang sa kanya ay kapwa pusa. Meron bang volunteer? Hindi ko lang matitiyak kung babalik kayo sa tao. Marahil sabihin nyo, Father naman, katawa-tawa naman yan. Ba't naman ako magiging pusa? Pero alam nyo, mas higit na katawa-tawa at kahindik-hindik na ang Diyos ay maging tao. Dahil walang-wala iyon sa pagka-Diyos niya. Kaya balik tayo sa tanong, bakit? Bakit tayo may Pasko? Bakit minatamis at minabuti ng Diyos ni Jesus Nazareno? Ang sarap-sarap na ng buhay niya sa langit. Bumaba pa dito, nahirapan tuloy. Pinahirapan tuloy. Ang unang salita ay liwanag. Kaya nga di po ba pag Pasko, hindi pwedeng walang magagandang ilaw. Kahit ba barong-barong lang, kahit ba kariton lang, hindi pwedeng walang ilaw ngayong Pasko. Sapagkat ang liwanag ay sagisag ng pagdating ni Jesus Nazareno. Sabi nga sa unang pagbasa, ang isang bayang nababalot sa dilim, nakasaksi ngayon ng liwanag. Sapagkat sa pagdating ng Diyos, pinukaw niya, pinawi niya, inalis niya ang kadiliman. At hanggang ngayon, yan ang gustong gawin ni Jesus Nazareno. Gusto niyang tanggalin ng dilim sa ating buhay. Siguro nga mga kapatid, marami sa atin dito, hindi mo kayang umiti ngayon dahil parang nababalot ka sa dilim. Sa dilim ng karamdaman, dilim ng kapighatian, dilim ng pagdududa, ng pag-aaway, ng kaguluhan, ng kawalan ng katiyakan. Kung nababalot ka sa dilim ngayon, ikaw ang unang gustong puntahan ni Jesus Nazareno sapagkat ang hatid niya ay liwanag. Kaya sa misang ito, buksan mo ang puso mo. Manalig ka sa Kanya
sapagkat hatid niya ay liwanag. Mamaya, pagharap niyo at nagdadasal kayo sa Ninyo Jesus, hayaan niyong liwanagan niya ang iyong isipan. Siguro ngayon may gagawin kang mahalagang desisyon sa buhay. Ang daming napapatangay sa iyo, ang daming bumubulong sa iyo. Hayaan mo ang liwanag ng katotohanan at kabutihan ang maggabay sa iyo. Liwanag. Ang Pasko ay para sa mga nangangailangan ng liwanag. Ang ikalawang salita, ligaya. Kaya nga kanina, ang bati natin, maligayang Pasko. Sapagkat ang dala ni Jesus Nazareno ay ligaya. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, nagpakita ang grasya, ang kagandahang loob, ang biyaya ng Diyos sa kanyang santinakpan. Sapagkat nais ng Diyos na tayo'y lumigaya. Kaya siya nagkatawang tao. Kaya niya minatamis, hamakin, kahit na hindi na siya lumigaya, para lang tayo lumigaya. Biruin mo, ganun ang Diyos natin. Kahit hindi na siya lumigaya, para lang tayo'y lumigaya. Kaya sa Paskong ito, hayaan din natin ang kaligayahan ng Diyos. Huwag ang kaligayahan ng mundo. Huwag mong isipin na, ay, wala akong pamasko, hindi na ako maligaya. Ay, wala akong bagong damit na maisosot ngayon, hindi ako maligaya. Mamaya, pag uwi nyo sa bahay, nakita mo, hindi ganun kasarap ang handa. Magkukulong ka na sa kwarto at sabihin mo, hindi ako maligaya. Huwag. Sapagkat ang nais ni Jesus Nazareno, lumigaya tayong lahat. Ngunit anong klaseng ligaya? Ang ikatlong salita, ligtas. Yun siguro yung mas nakakaligtaan natin. Madaling maisip ang liwanag sa Pasko. Madaling maitambal ang ligaya sa Pasko. Pero minsan nakakaligtaan natin, katambal din ng Pasko ang kaligtasan. Yun ang tunay na kagandahang loob ng Diyos. Yun ang tunay na dahilan. Kaya pumayag si Jesus Nazareno maging tao. Kaya siya pumayag yakapin at pasanin ng krus. Kaya siya pumayag mamatay sa krus para sa atin, para tayo maligtas. Bago ang Pasko, isa lang ang anak ng Diyos. Pero dahil sa Pasko, tayo ngayon pwedeng maging anak ng Diyos. Tayo ngayon, mga magkakapatid kay Jesus Nazareno. Bakit? Hatid niya ang kaligtasan. Kaya't ang bunga ng Pasko, ang tunay na biyaya ng Pasko ay kaligtasan. Aanin mo ang pera, hindi ka naman maliligtas. Aanin mo, ikaw ang pinakamakapangyarihan tao, pero hindi ka naman maliligtas. Ikaw nga ang pinakamaganda, hindi ka naman sa langit mapupunta. Ang gara-garangan ng damit mo, ang dami mong ang regalo, ang ganda-ganda nga ng bahay mo, pero wala namang kaligtasan. Hindi yan ang dahilan, kaya tayo may Pasko. Kaya't atin laging idasal, huwag tayong malayo at mawalay kay Jesus Nazareno. At ang ibig sabihin nun, huwag tayong malayo sa kaligtasang dulot niya. At ito ang una nating idasal. Ligtas ang ating mga sarili. Walang ibang makagagawa niyan kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya tayo may Pasko. Liwanag, ligaya, ligtas. Ito ang dahilan
Kaya tayo may Pasko. Ito ang dahilan kaya nagkatawang tao si Jesus Nazareno. Kaya magdasal tayo ngayon at magpasalamat sa Kanya. Mahal na pong Jesus Nazareno, binabati po namin kayo ngayong kaarawan ninyo. Kayo ang tunay na bida. Huwag naming kaligtaan na sa dami ng aming binigyan at hiningan ng regalo, huwag naming makalimutan ang regalo namin sa iyo. Sapagkat kayo po ang unang naghandog sa amin. Naghandog kayo ng liwanag, ng ligaya at kaligtasan. Huwag nawa namin itong makalimutan at ipagpalit sa inaalok ng mundong ito. Kadiliman, kapighatian, kasalanan, sapagkat walang masigit pa kung hindi sa kaloob mong kaligtasan. Maligayang kaarawan, mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi namin alam kung ano ang haharap sa aming buhay, pero isa ang natitiyak namin, kasama ka namin at hindi mo kami iiwan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa Lumuhod po tayo. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. Tumayo po tayo. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong gabi, niyayakap mo, Ama, ang aming pagkatao sa kapanganakan ni Jesucristo. Kami ngayon dumudulog sa iyong mahabagin at mapagpalang pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang gabayan ng aming Papa Francisco at ni Jose na aming obispo, ang kawan ng Diyos, tungo sa kagalakan at kapayapang hatid ng anak mong si Jesus Cristo. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging mabuting saksi ng mabuting balita, manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sikapin nawa ng mga naglilingkod sa pamahalaan na magkaisa sa kabila ng pagkakaibang pananaw para sa ikauunlad ng bayan at ng bawat mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maipaalala nawa ng sanggol ng Bethlehem
ang kagandahan ng pagkadalisay at payak na pamumuhay laban sa makamundong pananaw ng pagmamakasarili at ganid. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Yakapin mo, O Diyos, sa iyong pagmamahal at awa ang makapatid naming sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, atin ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan natin, pamayanan, pati na rin ang ating pangkasariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Mapagmahal naming Ama, patuloy mong ibaling ang iyong pagkaling at pagtubos sa iyong sambayanan. Tunay nawang isilang ang Mesiyas sa aming mga puso upang ganap naming madamat maipamahagi ang iyong kapayapaan, kagalakan at pagmamahal na siyang bunga ng pagdating ni Jesucristong anak mo at aming manunubos. Amen. Magsiupuan lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang
Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at ng aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amin at magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhay na walay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ang aming Obispo si Jose, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming dinadalangin. Ang aming panampalataya ay nahatid mo kayon din. Ang pagsisikap naming maging dapat sa iyo, ang paghaing ito, ang pagpupuri ay aming may alay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at sa walang hanggang kaligtasan. Sa pagdug namin ng iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan noong siya'y ipinanganak ni Santa Maria na nagdalang tao
at nanatili pa ring berhen. Pinararangalan namin ngayon, unang-una, ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging berhen. Gayon din ang kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago Juan, Tomas, Santiago Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama, na makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito, nakatangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo.
sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo, paunlakan mo ngayon tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Amin, Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin. Sa pagkahimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na mapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ganun na lamang tayo kamahal ng Diyos Ama, ibinigay niya sa atin si Jesus Nazareno upang tayo rin ay maging mga anak niya. Kaya sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa langit.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bago po igawad ang huling pagbabasbas, nais ko pong magpasalamat sa bawat isa inyo sa pagpunta dito sa Quiapo upang dito magdiwang ng Kapaskuhan at ingat po kayo sa pag-uwi at sa inyong pag-uwi, baunin ninyo ang pagpapala, ang liwanag, ang ligaya at ang kaligtasan na dulot ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At salamat din po sa mga naglingkod nitong mga nakalipas na mga araw, nitong mga simbang gabi. Ang lahat ng mga naglingkod sa misa, mula pa sa mga nasa pintuan na tumutulong, sumasalubong, ating mga ihos, at ang mga naglingkod dito sa Dambana, sa lahat-lahat po, kayo po ay malaking bahagi upang maging banal at maayos ang ating mga pagdiriwang dito sa Basilica at Dambana ni Jesus Nazareno nitong mga nakalipas na araw. At tuloy pa rin tayo dahil papunta naman tayo sa kanyang kapistahan sa Enero 9. At sa ngalan po ng mga kaparian dito sa Quiapo, Father Frank, Father Paul, Father Chris, Father Robert, Father Jonathan, amin pong ipinapahatid sa inyo ang aming taus-pusong pagbati na ang inyong Pasko ay tunay na maging mabiyaya, lalo na mag-uumpisa na rin ng ating Jubilee Year of Hope, maging puno ng pag-asa ang darating na taon upang tayong lahat ay tunay na tumamasa sa handog na dala nung unang Pasko. Kaya muli po, maligayang Pasko at mapuno ng pag-asa at biyayang bagong taon sa bawat isa sa atin. At pagkatapos ng misa ay gaganapin natin ang pagluklok ng sanggol na Jesus sa Belen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo't hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung nagkatawang tao ang anak niyang mahal, ay nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan
ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Diyos ng mga bansa at tanan, sa simula pa ay pinamalas mo ang iyong pag-ibig sa mga taong matindi ang pagdaing. Ipinadala mo ang iyong anak bilang tagapagligtas. Sinilang ng Birheng Maria, siya ay nagdulot ng tuwa at kapayapaan, ng awa at pagmamahal. Basbasan mo kaming lahat na sa Belen ay tutunghay. Maalala sana namin lagi ang kaabahan ng pagsilang ni Jesus at itaas ang aming mga puso sa Kanya, ang Diyos na sumasa amin at tagapagligtas ng lahat, siya na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Amen. Silayan nawa ni Kristo ang ating puso at isipan ngayon at magpakailanman. Amen.